Ay, Kokofi, nako, ginagalit niyo na naman ito si Castro. Dismayado siya, Kokofi. Nagpahayag po ito ng pagkadismaya dahil po hindi pumabor sa kanya yung naging desisyon ng Quezon City Office of the Prosecutor. Patungkol po yan sa ikinaso niya na grave threat dito kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan na naman, Kokofi. Hindi pa rin po ito tapos dahil pinag-aaralan po ng kanilang kampo ni Castro kung ano daw po yung susunod na move nila. Sabi nga ng ilang mga netizens, malakas pa rin daw po itong si Duterte. Kung hindi man malakas, talagang walang ebidensya dito sa banta o sa kaso na isinampa ni Castro laban dito kay Duterte. Napanood nyo ba yung ano na yan? Yung interview na yan ni Duterte ka-copy? Sa tingin nyo ba? Tayo kasi mga ordinaryo tayo mga mamamayan. Hindi naman tayo mga abogado, no? Hindi natin ma-identify yan kung mali ba yung nagawa niya o hindi. Makapag-identify niya ng mga abogado, no? At dito nga, dahil nagsampa ng kaso yan, kung inyong matatandaan, no, itong si Castro, dyan sa Quezon City Office of the Prosecutor, no, nagsampa dyan ng kaso, at ibinasura yan. Kahapon lang ba ito? Ito, January 13 ka-copy, kahapon lang, lumabas itong balita na ito. Pero alam ko, January ano pa January 12 pa nang naisang publiko itong decision ng Office of the Prosecutor. Sa balita ito ng GMA News Online, Castro on junk complaint versus Duterte, I was denied justice. Yan, napagkaitan daw po siya ng hustisya. Yan, mambabatas na yan ha. Napagkaitan daw po siya ng hustisya. Sa tingin ninyo, ACT o ACT Teachers Party List of Representative Franz Castro on Saturday expressed dismay over the dismissal of the grave threat complaint she filed against former President Rodrigo Roa Duterte. Dismayado ako sa sinasabing pagbasura ng kasong grave threats na isinampa ko labang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil di nito kinilala ang takot na dinala nito sa akin at sa aking pamilya. Yan po yung sinasabi dito ni Castro. Dahil daw po sa pagbabanta kasi ni Duterte sa buhay niya, kasi doon sa interview parang sinabi niya na pinayo niya kay VP Sara na naggamitin itong confidential funds para ipatumba itong si Castro. Nagdulot daw po yan ng takot para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang problema, hindi siya pinanigan dito ng prosecutor. No? Para din itong pinagkait ang katarungan sa akin, sabi po ni Castro. Nabigo siya sa hustisya. Congresswoman na yan. Castro also said they have yet to receive a copy of the decision. So naghihintay pa sila ka-copy ng kopya ng decision na ito. Kailangan pa naming mapag-aralan ang desisyon at makipagkonsultahan sa aking mga abogado para sa mga susunod naming hakbang, saad po ni Castro. Ang tanong ngayon, ano ba ito? Iaapila ba ito ni Castro or paano ba yan? Isasampa sa iba? Sa ibang ano ba, patakaran dyan sa ibang prosecutor's office? Definitely hindi ganyan, no? Unless meron kang bagong ebidensya, no? So tingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng grupo ng mga abogado ni Franz Castro kasi medyo ano ito pagkasawi ito para sa kanilang kampo, no? At pabor ito kay PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte. Nakasaad po dito sa 14-page resolution ng Quezon City Office of the Prosecutor, nire-recommenda po nila na i-dismiss itong complaint na ito for want of sufficient evidence. Nakulangan daw po kasi ng ebidensya itong kaso na isinampala ito ni Castro. After a careful and judicious evaluation, grabe yung judicious evaluation of the allegations and evidence obtaining in the complaint, the undersigned finds the same to be insufficient to indict respondent for the crime charge against him. The resolution read. So, kulang ng mga ano ba ito, ng mga argumento na magdidiin dito sa respondent, walang iba po si Duterte, no? Kaya dahilan po para ibasura itong kaso na ito. In short, hindi po nakitaan ng probable cause dito. Ditong November 2023 lang po ay inakusahan ni Castro si Duterte ng grave threat base po sa kanyang interview dyan sa SMNI kung saan sinabi niya, i-quote natin si Duterte kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Magprangka ka na lang, sabi ni Duterte. No? Nung nagpasa ito ng affidavit dyan sa Quezon City Office of the Prosecutor, sinabi niya naman na more of ano ito retelling the story lang. Ibinabalikan niya lang yung kanyang sinabi sa kanyang anak. No? So hindi directly sinasabi na, ikaw Castro, yan, ipapatumba kita. Hindi daw ganoon. Kinikwento niya lang dyan sa interview na yan, yung naging kwentuhan nila ng kanyang anak. Duterte made a comment in defending the 650 million confidential funds allocated to the Office of the Vice President at yung 150 million po ng confidential funds ng Department of Education kung saan po
na pinangungunahan po yan ng kanyang mga anak. Ano yung sinasabi dito? May maganda yung sinasabi dito ng ano ito, ng prosecutor, no? Ang intention daw kasi ay hindi talaga pagbantaan itong si Castro o kitilin ang buhay nito ni Castro base dito doon sa appreciation, base doon sa pagtanggap ng prosecutor, no, na tumingin dito sa reklamo na to. Kasi ang pinupunto niya, if the intention of the respondent, si Duterte, was really to intimidate and to take seriously such threatening remarks or statements, he would not have taken so much prologues and would just directly and immediately pronounce the threat conceived in his mind. In short, ang sinasabi ng prosecutor, kung seryoso daw talaga, kasi sinasabi nila, joke lang daw yan no? Kung seryoso daw ba talaga si Duterte na pagbantaan o intimidate itong si Castro, hindi na raw po magpapaikot-ikot itong respondent o si Duterte. Magiging diretsyahan na lang daw. Sa tingin ninyo, being the father of the vice president, the respondent would naturally be disappointed and would come to the defense of her daughter in the midst of such political issues or attacks, sabi ng prosecutor. Sabi ng prosecutor, natural lang daw sa isang tatay na may mga political issues daw, binabatuhan ng mga political issues, na ipagtanggol ito. Anong basa nyo dito ka copy sa mga mensahe na ito ng prosecutor, no, sa kanyang notes doon? In fact, it would appear that the respondents heightened emotions. Ayun, nadala lang daw ng emosyon when he uttered or stated the alleged threatening statements and remarks, comments, and or utterances were seemingly triggered by such issues due to the various politically motivated attacks against his daughter. Nadala lang daw po yan ng emosyon dahil daw po sa marami o sa iba't ibang politically motivated, mga planado daw pong pag-atake sa kanyang anak. So nadala lang ng emosyon. Pwede pala yun sa korte. Ngayon lang natin ito nalalaman, no? Sa prosecutor pa lang naman. Nasa level pa lang po ng prosecutor. Nadala lang daw po ng emosyon kaya nasabi yung mga statement na yon against Castro. The office of the solicitor, the office of the city prosecutor also said that it found it unusual, if not ridiculous, for an individual to make public announcements of death threats, threatening remarks. Ito, medyo katanggap-tanggap ito, no? Na hindi raw po pangkaraniwan na pinagbabantaan mo ang isang tao, i-announce mo pa sa TV pa, interview ito, mga coffee, no? The Office of the City Prosecutor added that Castro failed to obtain authentication from Facebook, YouTube, or SMNI regarding the authenticity of the post, video, or television broadcast. Totoo ito. Naniniwala ka to. Hindi ko to alam, hindi ko naiintindihan no? Kasi abogado naman nakakaintindi niyan. Pero nababasa-basa din natin yan na kailangan mo ito authenticate. Halimbawa, may gagamitin kang ebidensya, meron kang video na gagamitin against a certain individual, no? Kailangan mong ito i-authenticate yan. Patunayan na yung copy na hawak mo na yan na ebidensya ay totoo. So, hindi raw po nagawa yan ni Castro. Kasi syempre, di ba, nailabas yan sa SMNI. Dahil po sa YouTube yan or sa Facebook. So, kinakailangan ni Castro, bilang siya ang nagrereklamo, kumuha siya ng patunay na nagsasabing yung clip na yon, na yung video na yon ay totoo. Ang problema, hindi nakuha ni Castro yan, di ba? Sana yun yung primary, yan yung main argument Yan sana yung pinakakatanggap-tanggap, no? Kasi yung iba medyo hindi ko na-appreciate. Ewan ko sa inyo kung na-appreciate yung ibang reasonings, no, ng prosecutor dito. Pero mas katanggap-tanggap pa ito. So sana yung nandun yung number one, no? Maski sa balita na ito, yung dapat ang number one na main content na hindi na pa-authenticate itong mga videos na ito. Hindi nakakopya ng ito, parang certification lang yan mula sa Facebook, certification mula sa YouTube, o di kaya certification mula sa SMNI. So definitely, hindi siya makakakuha ng certification mula sa SMNI dahil kakampi ni Duterte yan. Yun sana yung tinarget ni Castro. Kuha ng certification mula sa YouTube or sa Facebook. Parang madali lang din naman yan. No? Parang this is to certify that this video clip, yung running time niya, 2 minutes, etc., etc., is true, valid, or kung ano man po yan, basta magpapatunay na totoo, hindi na edit, hindi na kung ano man ang nagawa doon sa video. Wala kasi dyan si Castro. So dahilan niya para maibasura itong kaso na kanyang isinampa. Sabi kasi ng prosecutor, no, without the necessary and proper authentication, there is no assurance that the upper-quoted threatening remarks and or statements were correctly quoted or extracted from the original text or upload or post, sabi po ng Office of the City Prosecutor. Anong say ninyo, ka-coffee dyan? Sangayon ka ba sa pagbasura ng kaso na ito na isinampa ni Castro
Sige, i-share na lang ang inyong opinion, ang inyong reaction. Bagamat wala naman tayong magagawa dyan, dahil dumaan na yan sa tamang proseso, no? Ang prosecutor naman talaga magdidesisyon yan, eh, hanggang komento na lang tayo na wala tayong mabagagawa unless mag-file ulit itong si Castro ng ibang kaso, ano ba, sa separate court or kung ano man po yan, or meron silang bagong ebidensya, this time dala na nila yung authentication mula dito sa Facebook or mula sa YouTube or mula sa SMNI para masuportahan yung kanilang claims, no? Unless wala silang bago, abay bali, wala lang din yan. Ma-dismiss at ma-dismiss lang yan. Ano sa tingin ninyo, Coffee? Sige, share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng ating mga ka-coffee. Sabi nga ng ibang mga netizens, no? Malakas pa rin daw talaga itong si Duterte, no? Mahuhusay pa rin ang mga abogado nito. Sabagay, kumbaga simple lang itong kaso na ito, itong grave threat na ito eh. Kung ikukumpara mo sa mga hinandle ng dating presidente, no? Nung siya ay presidente pa, medyo mahirap-hirap mga komplikadong kaso yan. At mahuhusay yung mga abogado na nagdepensa dito. Yun ang kasi, yun lang ang disadvantage si Castro pagdating kay Duterte. No? Siyempre, may resources yan. Kung may resources si Castro, definitely itong si Duterte, may resources din yan. So, yan, maglaban na lang sila. Pero yun, pumanig nga kay Duterte yung decision ng prosecutor. No? Anong sa inyo? Sige, lagay dyan sa ating comment section na mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Ako muna ipansamantala magpapaalam sa inyo ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, ay, pasuyo na lang ka-coffee ha. Click lang po yung follow, click lang po yung like dyan sa Facebook at sa YouTube naman, ay click lang po ang subscribe. Mamaya ka-coffee, alas 10 ha, mga alas 10 or alas 10:15 ng araw po ng linggo. Live tayo mamaya at tabayanan nyo ka-coffee ha. Singit lang natin itong video na to. Live tayo mamaya ha. Alas 10 ng gabi, Sabado po, January 14. Kita-kits tayo mamaya. Thank you, Coffee, for joining. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.